Kung may pagkakataong kang isulat ang love story mo, paano mo ito sisimulan? At sino ang pipiliin mong makatambal? Handa ka bang maghintay ng matagal? Ang bida ng ating kwento ay si Owie, isang sikat na DJ, voice talent, writer, at single mom. After college, gusto ko agad mag-settle down. Gusto ko agad magkapamilya, gusto ko agad magkaanak. And then I got into one relationship after another, and I became a single mom at 23. Hindi naging madali sa ating bida na gampanan ang papel bilang ina. Habang yung ibang singles, they can go out and travel, and kung ano na ginagawa nila, ikaw, you have a responsibility as well. May pinapasweldo ka ng yaya, you're working, and all that. And bukod doon, love life-wise, parang, guys would get to know you. Tapos parang, ayan, makipagkaibigan and all. But pag na-realize na nila yung bigat ng responsibility, makikita mo na ng isa-isang lumalayo, or makikita mo instant turnaround. The moment they find out na nanay ka na, hindi ako masyadong naapektuhan nun kasi ayaw mo, wag, next. Sino nga kaya ang next na yun? Siya na kaya ang the one ng ating bida? Pumasok sa eksena ang isang extra, si Romel. Bandmates ko is karamihan married. Ayun, naglalakihan yung mga anak nila. Sabi ko rin sa sarili ko, gusto ko nun in the future. Si ganito may boyfriend na, si ganito engaged na, si ganito may asawa na, si ganito malapit na rin silang ikasal. Ako parang, ako na lang yung walang boyfriend. Sa birthday party ng isang kaibigan, nagsimula ang lahat. Nag-cross yung namin. And parang sabi ko, si Owie to, gano'n. Tapos the usual, bati lang, Owie, long time, gano'n. Kilala ko siya dahil siya si Romel, banda siya. Marami kaming common friends. In fact, yung daddy ni Cristo and si Romel are good friends. At dooy hindi na tinantanan ng extra ang pinagdarasal niyang the one, si Owie. Stalker ako nung gabi na yun. Parang kahit saan siya pumunta, nasa likod ako. Parang sinusundan niya ako. Hindi siya freaky. Like, very lang. Parang it was actually really sweet. Noong una nga, hindi ako naniniwala doon sa sabi nila may electricity. Para tumatakbo na rin sa utak ko na kailangan ko ihatid si Owie. Kailangan mas maging mahaba yung gabi namin. At ilang araw lamang ang lumipas. Dinner kami, the usual. Kasi after dinner, I excused myself, go to the restroom. And when I was alone, I'm like, yep, this is it. Tapos for some reason, parang hindi ko na mapigilan yung hawakan yung kamay niya. I felt na parang nag-hyperventilate ako. This is it. Parang you're the one. Ito na yun. This is it na eh. Naalala ko, naglabas siya ng Bible. And I went to 1 Corinthians 13. And I said, if you say that you love me, this is what it means to love me. At ang dating extra ay unti-unting naging bida sa buhay ni Owie. Out of nowhere. Wala nga akong sing-sing na kaya. Pero yun, lumuhod ako sa harap niya. And sabi ko, will you marry me? No frills, no audience, no ring, nothing. It was just me, him, and God. And I said yes. Nilatag ko yung plano ko. Alam ko ma-appreciate ng pamilya niya and ni Owie. Yun yung wish ko na before my mom's birthday, and then I want that guy na sabihin niya sa lahat ng kapatid ko that he's gonna marry me. And hindi biro yun kasi 7 kami magkakapatid. He spoke to all 6 of my siblings. Ang kwentong pag-ibig ay nauwi sa kasalan. Pasalamat kaagad ako na binigyan ako ng God ng sobrang bait at sobrang ganda at sobrang pagmamahal sa tao, sa pamilya ko, sa akin. When I see him and Cristo, my son, together, it's like all the time I wanna cry. So I'd have my 2 boys hug me and kiss me, and I'm like, God, this is exactly it. Siya si Owie. Ito naman si Romel. Hindi nila kailangan ng palasyo, ng karwahe, ni ng isang fairy godmother para sa isang happily ever after na ending. Ang kinailangan lang nilang gawin ay maghintay. Because if you know that you deserve the best, because you're God's princess or if you're God's prince, and you know that God has that perfect plan for you, not an okay plan, not a good plan, but a perfect plan, then you should be willing to wait.
nahihirapan ka, nasasaktan ka, naiinip ka na, just cry. Trust that God's gonna write that perfect love story for you. Yung pagtatapos ng paghihintay ko was perfect. Perfect kung paano siya pinadala sa buhay ko. Perfect kung paano naging kami. Ayon sa character ko, sa character ng asawa ko, wala akong ibang masabi kundi perfect. It was just the perfect story for us. And we'll fly, fly